we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Damot talaga dyan, persons of interest tayo nga nakita tayo. Prison guard na papasok sa trabaho, patay matapos pagbabarilin sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente sa pool sa CCTV. Maamoy mo talaga habang kumakain ka dito. Umapaw na septic tank sa loob ng plaza sa Mangaldan, Pangasinan. Problema ng ilang negosyante at mga bisita. Libo-libong alagang tilapia nangamatay sa isang palaisdaan sa Lawag City. At selebrasyon ng pagsisimula ng Ramadan ng mga kababayang Muslim. Tunghayan live. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Pasitabi po mga kapuso, umapaw na septic tank sa loob ng plaza ng Mangaldan, Pangasinan. Problema ng ilang negosyante at mga bisita. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban, exclusive. Jasmine? Chris, sa ngayon gumagawa na ng hakbang ang lokal na pamahalaan para masolusyonan ang issue kaugnay sa septic tank sa loob ng plaza ng Mangaldan, Pangasinan. Nakasuot na ng face mask nang magtungo sa loob ng plaza ng Mangaldan, Pangasinan si Christopher. Pero naamoy pa rin niya ang mabahong amoy na nagmumula sa umapaw na septic tank ng public CR. Bukod sa palibot ng public CR, umabot na rin ang katas ng septic tank malapit sa mga food stall na nakatayo sa loob ng plaza. Ilang araw na raw na umaapaw ang septic tank. Ayun, medyo mabaho. Tsaka maamoy mo talaga habang kumakain ka dito. Problemado na rin ang ilang negosyante dahil apektado na ang kanilang bentahan. Ang ilan, nagtitake out na lang ng pagkain sa food stall. Ayun, di mo ma-enjoy masyado yung mga kainan dito. Batid ng lokal na pamahalaan ang problema. Sa katunayan, 11 beses na raw na ipinalinis sa siphoning service ang septic tank. Pero makalipas ang ilang linggo, muli na namang umapaw. Plano ng LGU na isailalim sa rehabilitasyon ng septic tank. But I think meron talagang problema doon sa loob kasi napupuno eh. So siguro sa tagal na rin ng Toso Negro. Ngayong linggo, muling isa sa ilalim sa paglilinis ng siphoning service ang septic tank. Pero sa susunod na linggo ay i-inspeksyonin ng Municipal Engineering Office para malaman kung ano ang dapat gawin para masolusyonan ng problema. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa plaza ng Mangaldan. Well, compared noong mga nakaraang araw ay mas maayos na yung sitwasyon ngayon dahil kaninang hapon lamang, Chris, ay meron ng siphoning service na nagsagawa ng septic cleaning o di kaya ay nag-dislodge ng wastewater o di kaya yung mga namuong tubig dito nga sa may palibot ng plaza, especially dyan sa may food stall o di kaya sa may food strip. Kaya naman kung papansinin mo ngayon, Chris, ay meron ng mga naka-open na mga food stalls at meron ng mga kumakain na mga kapuso natin dito ine-enjoy na yung masasarap na pagkain sa food stall. Kaya naman umaasa, Chris, yung mga negosyante na sana magtuloy-tuloy hanggang sa mga susunod na araw yung ganitong sitwasyon na every time na aapaw yung septic tank ay meron kaagad siphoning service na naka-standby para every after na nag-open yung mga stalls ay maayos yung kanilang situation dito. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Patay ang isang prison guard na papasok sa trabaho matapos na pagbabarilin sa Bantay, Ilocos Sur. Insidente na huli cam. Naka-alerto si Ivy Hernando. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pamamaril sa 45 anyos na prison guard na si Jason Parchamento. Nangyari ito sa Bantay, Ilocos Sur.
Ang gunman, mabilis na ipinarada ang motorsiklo sa gilid ng kalsada nang mamataan ang sasakyan ng biktima na paliko papasok ng provincial jail. Dito niya dinikitan ang biktima at pinagbabaril. Sa investigasyon ng Ilocos Sur Police, 7 tama ng bala ang tinamo ni Parchamento mula sa kalibre 45 na baril base sa mga basyon na narecover sa crime scene. Agad daw tumakas ang sospek. Una tayo nga pa, damot na nagijay suspects tayo, damot na nagijay persons of interest tayo nga nakita tayo. Tinagkurangan mi nga talaga dita, but dahito'y nagitad ti seguridad. Tumangging magpaunlak ng panayam ang kinakasama ng biktima. Hindi pa masagot ng PNP kung ano ang motibo sa krimen. Ayon sa pulisya, na-dismiss sa serbisyo bilang pulis si Parchamento na kine-question ngayon ng gobernador kung paano nakapasok at na-promote bilang prison guard 3 sa provincial jail. Hanarembeng, madama ko nga imbestiga rin, no? Kasi ano nga nakastrike dito yung provincial government. No, under my watch datan, dinamag ko tatagin ni provincial warden during my term nga nakastrike so na dito yung PGIS. So nga kita sinuti ng pirma dayjay palakastrike ng PGIS. Ayon pa sa gobernador, 2022 nakapasok sa provincial jail bilang prison guard si Parchamento. Wala ring direktang sagot ang pulisya kung may kaugnayan sa krimen ang pagkakadismiss ng biktima bilang pulis. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, 7,000 alagang tilapia nangamatay sa isang palaisdaan sa Lawag City, Ilocos Norte. May ulat si Gab De Luna. Nagsilutangan ang mga patay na isda sa palaisdaan ni Mary Grace sa Barangay 34A, Gabo, Lawag City, Ilocos Norte. Aabot daw ito sa 7,000 pirasong tilapia. Nasa 30,000 pesos ang pinuhunan niya rito, kaya laking panghihinayang niya sa pagkalugi. Buti na lang daw at hindi naapektuhan ang mga kasama nitong bangus. Malaki na po yung lugi namin. Hindi namin alam kung saan po kami kukuha ng pangpunan uli. Kasi yan lang po ang hanap buhay namin dito sa Gabo. Paliwanag ng City Agriculture Office, hindi naman daw nakaapekto ang nararanasang El Nino sa pagkamatay ng mga isda. Posible raw na dahilan ng labis na pag-alat ng tubig o ang salt intrusion sa tubig. Sa tubig tabang kasi lumalaki ang uri ng tilapia na kanilang inaalagaan. Ayon po sa pag-aaral ng Office of the City Agriculture's Fishery Task Force at the same time yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang nangyaring fish kill po doon ay dahil sa salt intrusion or pagbalik ng tubig alat from the sea papunta sa brackish water natin sa fresh water dahil sa pag-open ng natural estuary. Inaalam ng otoridad kung may iba pang palaisdaan sa lugar ang apektado ng pag-alat ng tubig at pinag-aaralan din kung ano ang ibibigay na alternatibong kabuhayan sa kanila. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Sa Dagupan City, sinimula ng i-demolish ang 23 kabahayan na nasa isang pribadong lote. Narito ang report ni Russell Simorio. Nagsimula ng mag-impake ng gamit ang ilang residente sa Barangay 1 Dagupan City. Ang iba, abala na sa mano-manong pagbaklas ng kanilang bahay na yari sa light materials. 23 na bahay sa Barangay 1 ang i-demolish. Nakatayo kasi ang mga bahay sa lupang pagmamay-ari ng pribadong individual. Mahigit 10 taon nang nakatira sa lugar ang pamilya Tulyao, kaya masakit daw sa kanila na lisanin ang lugar. Pero aminado silang hindi sa kanila ang lupa. Mahirap po kasi dito na ipinanganak yung mga anak ko, dito din ipinanganak yung mister ko. Kaya mahirap, kung sa mahirap kaya lang wala tayong magagawa. Lupa nila eh. Ayon sa mga opisyal ng barangay, muling binigyan ng 15 araw na palugit ang mga apektadong pamilya para magligpit ng gamit bago ituloy ang demolisyon. Kailangan na ng may-ari. Wala po kaming magawa. After 15 days, wala na po sila dito. Naghahanap na po sila ng mga tirahan, tapos para makalipat na po. Hindi okay sa amin pero kailangan na talagang lumipat dito kasi kukunin nila na yung may-ari ng lupa. Kaya naghahanap na rin kami kung saan kami lilipat. Ganun talaga. Silang may-ari ng lupa kaya walang magagawa. Hindi na nagpaunlak ng panayamang may-ari ng lupa pero ayon sa barangay, nangako siyang magbibigay ng tulong sa mga apektado. Sa isang pahayag na pinost sa social media page, nagbigay ang alkalde ng direktiba sa CSWD na magbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya gaya ng emergency shelter assistance. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Inireklamo ng ilang commuters ang umano'y overloading ng mga modernized jeepney sa Pangasinan. Narito ang report. Kita ang siksikang sitwasyon ng mga pasahero sa cellphone video na ito, nakuha ng isang concerned citizen. Tumanggi na siyang magpa-interview sa harap ng kamera, pero reklamo niya, marami raw modernized jeepney na biyaheng Bayambang Dagupan ang nag-o-overloading. May mga natanggap na raw na reklamo ang LTFRB hinggil sa overloading sa mga modernized jeepney. Kaya sa Oplan Ligtas biyahe na ipatutupad sa nalalapit na Semana Santa, kabilang sa sisitahin ng mga sasakyan na nagsasakay ng pasahero na lagpas sa kapasidad nito. Meron kaming mga off-lunch, may mga off-lunch kami. Kasi may kanya-kanyang assignment. Mahigpit din ang operasyon ng Public Order and Safety Office laban sa mga tricycle driver na nag-o-overloading din sa Kalasyaw, Pangasinan. 5 pasahero lang ang dapat sakay sa tricycle. Babala ng otoridad, tatanggalan ng permit ang mga lalabag na driver. Hindi, kasi pag overloading sila, titikitan namin sila. Siyempre violation na yun. Kawawa yung mga bata, baka may malaglag. Yun ang inaano ko sa kanila. Dapat walang overloading, tamang-tama lang yung sakay nila. Ang ilang magulang, hatid sundo na ang mga anak para masigurong ligtas sa kalsada. Doon pa lang sa pagdadrive mo, once na hindi mo mamalayan na mahulog yung estudyante. Imbis na hindi makabala sa'yo bilang isang driver, tsaka yung maaksidente, yun ang iniiwasan talaga. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kinagiliwan ng mga netizen ang picture ng isang baby habang nasa tuktok ng Mount Pulag sa Kabayan, Benguet. Ayon sa uploader ng picture, namangharaw siya dahil sa murang edad ay nakarating na ito sa summit ng bundok. Ibinahagi naman ng ina na si Faith Paras ang kanilang naging journey sa loob ng 7 oras na pagtitrekking. Dito raw nila piniling i-celebrate ang first birthday ni Baby Harana para maging memorable ito. Samantala, muling binuksan sa publiko ang trekking activities sa Akiri Trail sa Mount Pulag Protected Landscape. February 13, 2024 nang isara ang trail dahil sa forest fire. Ngayon, ligtas na raw ito para sa mga bibisita ayon sa otoridad. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga Muslim sa Hilaga at Gitnang Luzon maagang nagdasal sa moske para sa pagsisimula ng Ramadan. May live report si Gab De Luna. Gab? Chris, nagsimula na ngayong araw ang isa sa mga itinuturing ng Muslim community na holiest at pinakamagandang buwan sa Islamic lunar calendar, ang Ramadan. Nakiisa sa pag-uumpisa ng selebrasyon ng Ramadan ang mga kababayan na Muslim sa Pangasinan. May kabuang 6 na dasal na isinasagawa sa isang araw. Kasabay nito ang pag-aayuno o pag-iwas sa pagkain at pag-inom mula bukang liwayway hanggang paglubog ng araw ng mga may malulusog na pangangatawan. Hiling ng Muslim community ang pag-ahon sa kahirapan at maayos na kalusugan kasama na rin ang pagdarasal para sa kapayapaan. Mga nangyaring mga kaguluhan dyan sa Middle East sana ay maayos sa lalong madaling parang dahil maraming naapektuhan, hindi lang sila ang kuwan at kawawa rin yung mga civilian. Maagang nagdasal sa moske ang mga kababayang Muslim sa Luwag City sa pagsisimula ng Ramadan. Bagamat may ilan pa rin ang pumasok sa kanilang trabaho, ilang residente naman ang naglagay ng karatula bilang pagbati sa pagsisimula ng Ramadan. Ipinagdiwang din ang Ramadan ng mga Maranao o Muslim sa Isabela. Ang Ramadan ay ika-9 na buwan sa Islamic o Hijri calendar at base sa paniniwala ng mga Muslim, ito ang pinakamagandang buwan ng taon na itinangi ni Allah, Diyos ng mga Muslim, ang banal na kasulatan sa propetang si Muhammad. Paniwala ng mga Muslim, binubuksan ang pintuan ng paraiso at isinasara ang pintuan ng impyerno. Otomatiko raw na umpisa ng bilang ay 30 araw na Ramadan. Ang maghapong pag-aayuno at may kasabay na pagdarasal sa bawat gabi ng buong buwan ay ginagawa sa panahong ito. Samantala, Chris, inaasahan naman ang pagtatapos ng pag-aayuno at pagdarasal ng ating mga kababayang Muslim para sa Ramadan sa April 10 sa susunod na buwan. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna.
Testigo sa pagpatay sa 2 menor de edad sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nasa kustodiya na ng PNP. Narito ang report ni CJ Turida. Awayan ng magkalabang gang ang isa sa tinitinang motibo ng otoridad sa pamamaslang sa 2 menor de edad sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ito ay matapos lumutang ang umano'y testigo sa krimen na ngayon ay hawak na ng mga pulis para sa kanyang kaligtasan. Base umano sa salaysay ng saksi, pinagtulungan na paslangin ang mga biktima na sina Kyle Joseph de la Cruz at Jamil Fermin ng nasa 8 sospek na hindi muna pinangalanan ng mga otoridad. Pagkagaling sa dibo ng 2 biktima natin, hinarang sila ng grupo ng kabataan na kaaway nila. At doon mismo, nung maharang sila, doon na ginawa yung krimen. May sinasabi yung ating testigo na ito away ng mga gang-gang nila. Miyembro sila ng mga kanilang mga gang. Bagamat hindi gaanong maliwanag sa lugar kung saan ginawa ang krimen, ay kitang-kita raw ng witness ang mga hawak na baseball bat, kadena at tubo ng mga sospek habang sakal sa leeg ang mga biktima dahil sa mga ilaw ng mga sasakyan. Nailibing na ang mga labi ng 2 biktima. Inihahanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kasong double murder laban sa mga sospek. Meron na po tayong mga sospek pero isa pa lang po ang ating napapangalanan. Hinihintay lang natin yung affidavit ng ating testigo upang maipile na natin yung kaso. Natutuwa po kami lahat ng pamilya po ni Daddy na mahuhuli na po gumawa sa kanila niya. Mabibigyan na po siya ng katarungan. Ginawa mo po sa mga bata. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Doble ngayon ang supply ng shellfish products na dumarating sa mga tindera ng talaba sa Barangay Lucaw, Dagupan City. Gaya ng talaba at lukan na nanggagaling sa Western Pangasinan, inaasahan pa ng mga tindera na lalakas ang bentahan ng talaba ngayong Semana Santa kung saan nililimitahan ng ilan ng pagkain ng karne. Sa ngayon, nasa 200 hanggang 250 pesos ang presyo ng kada takal ng talaba, depende sa size, habang nasa 80 hanggang 100 pesos naman ang presyo ng lukan. Samantala sa pinakahuling shellfish bulletin ng BFAR na nanatiling ligtas sa red tide toxins ang mga shellfish product na nanggagaling sa Western Pangasinan at La Union. Pasintabi po mga kapuso, inirereklamo ng ilang residente ang paglipanan ng sandamakmak na langaw mula sa isang poultry farm sa Pasukin, Ilocos Norte. Nakatutok si Gab De Luna. Namumutiktik na langaw sa loob ng bahay ang problema ng mga residente sa barangay Nagligwan, Pasukin, Ilocos Norte. Tinitiis daw nila ang init, huwag lang pumasok sa loob ng bahay ang mga peste. Perwisyo raw ito sa kanilang pagkain at pagtulog. Pag kumain ka isang kamay, kailangan mabilis ka. Saka nakakawalang gana. Sinisisi ng mga residente ang malapit na poultry farm sa lugar na nagdudulot din daw ng mabahong amoy. Apektado na rin ang kalapit na barangay. Very alarming kasi mga bata, nagkakasakit dito, yung mga banda dyan, nagkakasakit ng ubo, sipon, at yung mga apo ko, every time na nadalhin ko dito, 2 days after, may ubo na siya at may sipon. Depensa ng may-ari, may sumunog sa screen ng tunnel vent ng poultry farm, kaya may mga nakalabas na mga langaw. Handa naman daw silang makipag-ugnayan sa otoridad para matugunan ng reklamo. Ninyaman dito komplainyo, ayusin mo yung problema. May magkita natin poultry, no talaga nga dito no mabalimpay ko man, at dainal daw nga barangay official nga may tumang mga lalay kada kami, tano ninyaman dito may suggest na mga ramidom no makita da nga dangilaw. So teramidom tano tikas tawo masaksaktan. Nakatakda raw mag-inspeksyon ng Municipal Environment and Natural Resources Office sa nasabing poultry farm. Pero ang opisyal ng barangay, nagsagawa ng signature campaign para ipasara ang poultry farm. Ngun mama, bali mapan, mimet i-inspect ko matas kitang dagi papers na ma'am. No, mapagsasiritaan mimet lang ti ko. No kasa no ti pamay andi dyan. At narami na pong signature campaign, iti digiti affected residents. Actually, lang ang barangay Nagligwan, including barangay Binsang. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Obra ng mga local artists tampok sa isang art fair. Tunghayan sa report. Musika at sining natatak Antipolo.
Ibinida yan sa Pistang Sining, isang art fair na layong ipromote ang local artist at artisans ng lungsod. We're just here to jive and just to collaborate and to come together na celebrating art. Naka-display ang visual arts na gawa ng Antipolo Group Incorporated, bayong bags na gawa ng Antipolo inmates, mga Pinoy pasalubong at mga sustainable at organic products. May photographer din gumagamit ng sinaunang street box camera. Nais din daw ng Antipolo City LGU na ipromote ang kanilang syudad bilang wedding destination, kaya naman ang Flores Garden ang venue nila para sa Pistang Sining. Napakadaming magagandang simbahan na nasa Antipolo City. Dito din po matatagpuan ang the first international shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. We want to pay tribute to the artists who are here. Flores Garden started last year, and this year we are very happy na accepted kami ng Antipolo. We are promoting the Filipino Antipolo artist, Flores Garden in Antipolo, now an events destination, especially for weddings. At kapag sinabing wedding, syempre, nariyan ang masasarap na putahe. We continue to promote Philippine products like vegetables, fruit trees, and this is what Antipolo, after all, is known for. Nice nature and surroundings, and it's great to see all the arts and crafts that are here today. Nag-enjoy rin ang lahat sa OPM hits na tinugtog ng Antipolo City Band. Libre rin binuksan sa publiko mula 1 p.m. to 3 p.m. ang Carolina Bamboo Garden. CJ Torida, One North Central Luzon. Mahigit 15,000 katao ang nakisaya sa Kalutan, Tugtugan, Tansayawan at Dalan sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Masayang selebrasyon ng Kalutan, Tugtugan, Tansayawan at Dalan na bahagi ng Pindang Festival Celebration sa Mangaldan, Pangasinan. Bukod sa pindang, meron ding shellfish, sausage at karne ng baboy na inihaw ng mga nakisay sa selebrasyon. Matagumpay naging selebrasyon, lalo pat kitang-kita ang kasiyahan sa mga dumalo. Taon-taong isinasagawa ang Pindang Festival para lalo pang ipakilala sa publiko ang One Town One Product na tapa ng bayan. May 1,000 pack ng tapang inihaw sa bayan. Sa Alaminos City, Pangasinan, sabay-sabay na inihaw ang libu-libong kilo ng talaba bilang bahagi ng 100 Islands Festival 2024. Bahagi ito ng patuloy na pagsusumikap ng city government na paunlarin ang produksyon ng talaba na isa sa pangunahing mariculture product sa syudad. Layunin din ng aktibidad na hikayatin ng mga eco-friendly mariculture projects na magbibigay ng karagdagang livelihood sa mga marginalized fisher folk sa lungsod. Agaw pansin naman ang mga dinisenyuhan ng mga tricycle sa Batanes. Ang bubong ng mga tricycle na palamutian ng pugon at pawid. Puno rin ng loob ng tricycle ng iba't ibang produkto sa probinsya. Bahagi ito ng 107 Itbayat Founding Celebration. Naglalakihang butil ng iba't ibang variety ng sibuyas ang ibinida ng mga magsasaka sa Barangay Pantay Tamurong, Kawayan, Ilocos Sur sa kauna-unahang Onion Harvest Festival. Nasa 8 ektarya ang taniman ng sibuyas sa barangay na isa sa pinakamalaking producer sa lalawigan. Binuksan sa publikong isang bahagi ng onion farm para sa pick and pay. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nauwi sa trahedya ang pagpunta sa ilog ng magkakamag-anak matapos malunod ang 8 taong gulang na bata sa Lapas Abra. Kwento ng ama ng biktima, nagpunta sila sa lugar para mag-picnic nang biglang malunod ang anak habang naliligo. Inabot daw ng 30 minuto bago nila nahanap ang katawan nito. Labis naman ang dalamhati ng pamilya, lalo't masunurin daw ang kanyang anak na pangalawa sa 4 na magkakapatid. Bagamat hindi ipinagbabawal ang pagpunta sa ilog, iba yung pag-iingat ang babala sa publiko. Mga basurang nakatambak sa dating MRF ng Barangay Tapuac, Dagupan City, nahakot na. Naritong report.
Ang basurang laman ng dump truck na ito ang huling hinakot sa dating MRF ng Barangay Tapuac, Dagupan City. Malinis na ito ngayon, kumpara sa dati nitong itsura kung saan nakatambak ang gabundok na basura. 2 linggo ang inilaan na araw ng Barangay Council para malinisan, masegregate at mahakot lahat ang mga basura dito sa dating MRF, particularly dito sa may Amado Tapuac. Nasa 200 square meters itong ang area ng pribadong lote. Sa ngayon, focus nga ng Barangay Council itong restoration dito sa lugar. Kaya kinakailangan umano ang kooperasyon nga ng publiko, particularly itong mga residente dito sa lugar. Tinatayang nasa 20 to 30 truckload ng basura mula sa dating MRF ang nailipat na sa bagong MRF. Mas maginhawa na raw ito sa mga residente at negosyante na mahigit 2 dekada umanong naapektuhan ng basura. Siyempre ang sanitation, kailangan talaga sa mga business, sanitation eh. Yan ang importante. Siyempre mga langaw, mga amoy, nakakasira talaga. Kasabay nito, magtataas daw ng garbage fee ang Barangay Council simula sa susunod na buwan para may pampasahod sa mga scavenger at pagtransport sa mga basura. Nalulugi yung barangay natin sa pangungulekta ng mga ibang halimbawa sa mga ibang establishment, kagaya ng mga restaurant, ganyan. Kasi nga parang may restaurant na ang binabayaran pero yung volume ng basura nila sobra-sobra. Aayusin ang dating MRF para gawing gulayan sa barangay. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Makakaranas ng water interruption ang ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sa anunsyo ng Mangaldan Water District, magkakaroon sila ng scheduled maintenance sa Bari Pumping Station bukas, Miyerkules, March 13. Mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon, posibleng maranasan ang low water pressure sa mga barangay ng Bari at Malabago. Habang sa Huwebes naman, March 14, posibleng makaranas din ng low water pressure ang mga taga-barangay Pantal sa Dagupan City. Ito'y dahil sa gagawing air scouring activity ng Pamana Waters. Isang paraan ito para malinis ang mga latak o bara sa water pipelines. Magsisimula po yan alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa araw ng Huwebes. Mga kapuso, malamig sa gabi at umaga sa ilang bahagi ng Luzon habang maalinsangan naman sa natitirang bahagi ng bansa. Amihan at easterlies ang patuloy na iiral at makakaapekto sa ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela at ilang lugar sa Cordillera Administrative Region. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa gaya ng Southern Luzon at Mindanao. Masayang Paniki Fiesta 2024 hatid ng ilang Kapuso Stars. Tunghayan sa report. Tawagin ng buong barkada at pamilya dahil lalong mag-iinit ang inyong summer sa Paniki Fiesta 2024 Variety Show kasama sina Andrea Torres at Lian Valentin. Abangan sila sa March 15, Biyernes, 7 p.m. sa New Paniki Public Auditorium, Paniki, Tarlac. Habang sa March 16, Sabado, mapupuno ng Kapuso Stars ang Coronation Night ng Miss Paniki 2024. Matutunghayan up close sina Rocco Nasino, Rabia Mateo, Yaser Mata, Bea Gomez at Dion Ignacio sa Night Full of Stars kasamang mga kandidata ng Miss Paniki 2024. Sa March 17, experience the Paniki Fiesta Fever like no other. Bibigyan ng kulay at malafiestang saya ng ating Kapuso faves na sina Shaira Diaz, Martin Del Rosario at Josh Ford ang Grand Parade ng Paniki Fiesta 2024. Abangan sila sa Linggo, 3 p.m. Iikot ang parada sa Major Street sa bahay ng Paniki. Tara na at makifiesta, Kapuso! Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa
para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.